Hi guys! So continuation tayo class ng discussion natin regarding sa linear error of closure. So previously, napakita ko na sa inyo yung conventional way kung paano masolve itong LEC, yung bearing, and yung relative precision. Which is, kung mapapansin mo nga no, sa previous discussion natin, ang tedious niyang gawin at the same time, isang error lang dun sa calculation mo. So mali ka na dun sa final answer na mabibigay mo. So ngayon class, ang ipe-present ko class is yung faster way na kung paano to i-solve at the same time, mas accurate. No, yun nga lang, kailangan alam mo paano gamitin. So, etong sinasabi kong method na to class is by using your calculator alone. Actually, kaya mo talagang masolve tong topic na to. No, gamit lang yung calculator mo. Given that, meron siyang complex mode. Okay? So, pakita natin yung calculator natin. So, ayan siya, no? So, ang gagawin mo lang class, punta ka sa complex mode, which is nasa mode 2. Okay, mode 2. Okay, so ang ginagawa ng complex mode class is kino-convert niya, no, yung parang polar coordinate sa equivalent rectangular coordinate niya. So, let's say, for example, so, ito yung Cartesian plane, ito yung ating line with radius r, and then meron siyang angle theta from the positive x-axis. So, always, ito yung reference nung complex mode. Positive x-axis, angle theta, tapos ito yung r. So, ang gagawin niya, i-convert niya, kukunin niya yung equivalent horizontal saka vertical component. So, this one is yung horizontal, yung x. Ito yung vertical, yung y. So, parang mangyayari dyan, class, that r angle theta ay magiging x plus yi, no? So, pinaghihiwalay niya yung horizontal sa vertical. Ngayon, synonymous ito dito sa ating topic since itong r na to is actually the length, no? Yung ating line. Nakukuha ba, class? Which is given. Yung angle theta, hindi man siya yung bearing, pero madali siya makuha given yung bearing. Kasi, kung halimbawa, ito yung line. Diba, ito yung bearing mo. O, paano kukunin yung theta, class? E di 90 minus yung bearing. May theta ka na. So, ibig sabihin, madali rin itong kunin. No? So, ang gagawin mo, pipindutin mo lang sa calculator yung L, angle yung equivalent theta, lalabas na yung equivalent rectangular coordinate niya na naka x plus yi. Yung x is synonymous sa anyan, class? Sa departure. Tama ba? So, yung whatever value ng x, yan yung ating departure. And yung y is synonymous sa latitude. So, whatever yung y, yan yung latitude. Ang kagandahan pa nito, class, automatically, ibibigay na nito, no, yung sign convention na gagamitin mo for departure sa latitude. So, bibigyan niya na kung negative ba yun or positive. Okay, so this one is using yung mode 2. So, punta na ka, class, sa mode 2, sa complex mode, and then pindot tayo, class. So, let's say, for example, itong line 1, 2. So, yung line 1, 2, mayroon siyang length na 285, may bearing siya na north, 26 degree, 10 minutes pa east. So, kahit hindi mo na siya i-drawing later on, pero ngayon, pakita natin para ma-imagine mo. So, ito siya, di ba? So, ito yung north na 26 degrees, 10 minutes na pa east. So, anong gagawin, class? Ilan yung length na ito? 285.10. So, ang gagawin mo lang, kita pa ba sa ano? So, hindi na, no? Wait lang, adjust ko lang, class. Okay, so yung length niya, 285.10. So, ang kailangan natin, pindutin tong r angle theta. So, yung r is yung 285.10. And then, click mo yung angle. Asan yung theta dyan, class, di ba? Again, always ang reference, positive x-axis. So, ito yung theta. Wherein sa figure, yung theta is equal sa 90 minus yung itong 26. Okay, so ganyan mo siya pipindutin, class. Ngayon, ilan ang ibibigay niyan sa'yo? So, pindutin natin. So, nasa niyan, class? So, nasa mode 2 na ako, no?
285.10. Nasaan yung angle symbol? Andi dito yung class sa integral. Okay? Ayan. And then 90 minus yung bearing na 26 and then 10 minutes. So as simple as that. Ayan, no? Bibigyan kanya ng number na naka ganitong form, x plus yi. So yung unang number dyan, yung 125, sabi natin represents the departure. So tama ba? Departure niya, ayun, 125.72. So maganda pa dyan, class, hindi naka-round up, di ba? So makukuha mo exactly pati yung sign. So positive 125 and then yung kasama nung I, yung y, yung latitude, 255.8815. So ang gagawin mo lang dyan, class, is i-store mo siya sa mga letters sa calculator mo. So yun nga lang ang limitation niya, ilang letters lang ba ang available sa calculator? Konti lang, no? So ito naman, class, is ilan lang? 1, 2, 5 lang yan, di ba? So 5 letters lang, A to E. So whatever yung makuha mong sagot dito, store mo sa A. Okay, kita ba? So next. So pwede ko na bang burahin to para dito ako magsulat, class? So practicein pa natin sa number 2 or sa line 2, 3. So paano isusulat yan sa complex mode? So that is naka-south na pa-east, no? So kung ito yung directions natin, nakapaganyan siya, ito yung 24.8 minutes. Gets ba? And then yung radius niya or yung length niya is 610.45. So again, kung r angle theta from the positive x-axis papunta dun sa line, ito yung kailangan kong angle na theta. Equal yan saan, class? Eh di ito is 270 o di plus 75. So pag sinulat mo yan, magiging 610.45 angle. So that is 270 plus 75 degrees, 24.8 minutes. So lagyan mo ng degrees dito. So ayan. Check natin, class. So sabi ko, ito store ko sa A. So shift store A. Okay? So next, 610.45. Then angle, parenthesis 270 plus ilan to? 75, 24.8 minutes. Okay, so ilan yan, class? Ayan, no? So departure must be equal sa 590.77, which is correct. So sana nakakasunod ka. And then latitude, negative 153.7383. Correct. Okay, so nakasunod ka ba, class? Kung nakasunod ka, kaya mo nang gawin yung remaining 3. So this one, store natin siya sa B. So kaya mo na to. Paano tong southwest, class? Nakapano yan? Nakapapunta naman yan dito, no? So that is what? 270 naman minus yung 15 pag southwest. Pag northwest, nakaganito yan. So that is 90 plus yung bearing para sa northwest. So sige, class, paki-store ang mga sagot na makukuha nyo sa A, B, C, D hanggang E. Okay, so ayun, class, napindot ko na siya and then na-store ko na siya sa mga letters natin sa calculator.
So, ito lang yung konsepto dyan, class. Di ba ang ginagawa natin, isa-sum up natin sila, and then kailangan mag-zero siya. So, parang, kasi itong technique na to, class, ginagamit rin to sa statics, no? Na dapat, kumbaga, yung resultant niya, since magko-close siya, dapat yung resultant must be equal to 0. So, dapat pag pinag-plus-plus natin itong A, B, C, D, E, dapat maging 0. Kapag hindi naging 0, ibig sabihin, yun na yung magiging equivalent error natin sa closure. So, sige class. Ang gawin natin, pag plus natin, so magiging A plus B plus C plus D plus E. May bibigay sa yung sagot yan. Dapat yan magiging 0. Para maging close nga siya. Pero pag hindi nga siya nag-0, whatever yung value yun yung magiging error natin sa closure. So, sige, try mo class. Add natin sila. So, that is A plus B, K plus C, plus D, and then plus E. So, hindi nag-0. Di ba? May binigay sa yung value. Which is class, kung mapansin mo na sa previous video natin, yung 0.55 or 0.5448, lagay ko, is siya yung ano natin, yung CD. Di ba? Kasi yung unang number departure, di ba? And then next yung 0.71, and then I, which is ito nga yung nakuha natin previously sa last video natin na CL. Okay? So, ang tinatanong is yung LEC. Okay? Linear Error of Closure. So, ganito yung ginagawa ako dyan, class. Parang nangyayari, dahil hindi nga siya nag-close, so ibig sabihin, parang kailangan nating mag-plus ng letter F na siya yung LEC. Siya yung Linear Error of Closure. So, tanggalin ko muna to. Ayan. So, sabi natin, dahil hindi natin na-satisfy ng pina-plus natin sila, hindi siya nag-0. So, therefore, kailangan natin ng additional line, which is yun nga yung LEC, at tatawagin natin siyang letter F. Okay? So, para makuha yung LEC class, anong gagawin? So, di ba, kung magdadagdag tayo ng line na magko-close sa polygon natin or sa traverse natin, so ibig sabihin, dapat ang requirement, pag dinagdag natin siya, dapat siya is magiging 0. Gets ba yun, class? Pag dinagdag natin yung LEC, ang requirement, magko-close na. So, dapat magsi-0. So, therefore, to find the value of F, paano yun, class? Edi that is equivalent sa F is equal sa, transpose ko lahat sa kabila. So, that is negative of A plus B plus C plus D and then plus E. Nakuha? So, with that, masolve na natin yung LEC. So, sige, gawin natin yung sa calculator, class. Sana nakasunod kayo. Ayan. No? So, this one, ngayon, represents the, no, yung nakikita nyo sa screen, ayan, that one represents the equivalent departure and latitude of our LEC, which is again na-discuss ko siya before na dapat negative siya neto. Kung nare-recall nyo yung tangent of beta equals absolute value of negative CD over negative CL. So, dapat mag-o-opposite siya dito. So, yung actual departure is negative 0.5448 and then yung actual latitude ng LEC is 0.7171. Okay? And then, ang gagawin natin, dahil na kay F siya, okay, store natin siya sa F class. Shift store to F. So, now our F represents the linear error of closure. So, ang tinatanong yung LEC. So, paano kukunin yung LEC? So, paano kukunin yung length niya? So, reverse naman tayo, class. Kung kanina, kung naka R angle theta tayo, papuntang X plus YI,
Okay? So, previously, di ba nakaganito tayo? R angle theta to x plus yi, yung ginagawa natin. Ngayon, from x plus yi, dali natin siya sa r angle theta. Wherein yung x plus yi is nakastore sa letter f mo. Okay? So, to do that, click mo ang f. Okay? So, AC tayo. Ano tayo sa f? Yan. Tapos, convert natin siya sa r angle theta. Para makuha natin yung r kasi represents again yung length niya, di ba? And then yung theta, yung angle niya measured from the positive x-axis. So, apps, etong 1. So, ayun no. Nakuha nyo ba, class? Sana nakakasunod. Sobrahin ko to. Okay, so yung f na nakastore natin, kinonvert natin siya sa r angle theta. Anong binigay sa'yo, class? Yung f is naging 0.9006, which is ito yung exact answer na dapat natin. And then angle 127 and then 2257. Okay? So sabi natin, this one represents yung radius, which is yung ating line or length ng line natin, which is yung LEC. Tama. And then itong angle na to represents yung angle niya with respect sa positive x-axis. So kung i-drawing natin yan, masasolve na rin natin kasi dito yung yung beta niya. So from positive x-axis 127, so papunta yun dito, no? So ito yung parang natin, LEC, nakapaganyan siya. So ito yung 127.2257. Oh, nasan yung bearing niya dyan, class? Kung ngayon yung line, di ito yung bearing, class. Tama. Yung bearing niya, which is what? Yung 127 minus 90. No? So, as simple as that, makuha natin yung bearing. Yung 127.2257, which is, ayan, hindi na naman nakikita. So, wait lang ayan. Ayan yung bearing natin is yung 127 minus yung 90. So, ilan yan, class? So, pwede naman manual na lang, edi 37.2257 degrees. And then at the same time, nakikita mo na, saan ba siya papunta? Edi galing north, papuntang west, which is the same lang kanina, no? That yung complete bearing must be equal sa north, papuntang west, and then eto, which is, i-convert na lang natin siya into degree, minutes, and seconds. Or, yung nasa choices yata naka-degree and minutes lang. So, nakasunod ba, class? Nakasunod ba? So, paano makukuha to kung ayaw mo nag-round up? Ganito yan, class. Punta tayo sa calculator. So, paano kukunin itong kung gusto mo makuha itong exact value na itong 0.9006, ganito yan, class. Kunin mo yung absolute value. Nasaan yung absolute? Ito. Absolute value ng f. No, pag nag-absolute value tayo, class, parang ginagawa natin, kinukuha natin yung parang niya, yung radius nga. Okay, or yung hypotenuse. So, absolute value ng f, yan yung 0.9006. Para naman makuha yung angle, alam ko ganito yung class So, yung f, okay, convert natin sa So, nakaganyan yan, no? Kanina. Para makuha natin tong angle na to, eto tayo sa argument. Okay? So, 3. Ayan. Gets ba, class? So, nakuha na natin yung 127 kung ayaw mag-round up. So, minus 90, makuha natin yung exact. And then, click mo to. Ayan, no? So, 37 degree. So, 13 minutes
and then yung 32.55 seconds na equivalent sa almost 0.5 minute. So that is 37 degree, 13.5 minutes. So I think nakasunod ba, class? So sana nakasunod kayo, no? So i-replay nyo lang ng i-replay siguro tong video natin na to kung hindi mo siya nagigets pa. Kasi class, napaka-useful na itong complex mode na to. Hindi lang sa topic na to, class, pati yung next topic natin, no, sa surveying, which is yung balancing ng traverse. Gagamitin natin yung pag-i-store sa ABCD. And then yung pagkuha nung LEC na paano? Ganito. Okay, so gagawin natin yan at the same time yung concept ng absolute value. Gagamitin natin siya later on. So, ayun lang, class. So hanggang dito lang siguro yung video natin. Or, tama, no, hanggang dito na lang. Kasi, alam mo naman na kung paano nakukunin ito, diba? Or, sige nga. Paano kukunin to, class? Yung total perimeter. Wait lang, bura lang ako, class. Okay, so bago natin i-end pala, sagutan muna natin itong relative precision. So, di ba, sabi natin kanina that relative precision equals sa linear error of closure over the perimeter, which is itong LEC, nakastore na yan sa F, di ba? Gets ba, class? Nakastore na siya sa F. So, ang gagawin lang natin, dahil yung F kasi is rectangular coordinate. So, kukunin natin yung total length niya. Paano yung, class? Di ba, kakapakita ko lang kanina yung absolute value. Di ba, yung absolute value ng F represents yung length ng line niya, which is yung 0.9006. So, ang syntax, ganito. Absolute value ng F over, paano kaya kukunin yung perimeter, class? Eh di kailangan kunin natin yung mga summation neto. So, anong gagawin mo? Manual sum mo ba yan? Hindi na, class. Kasi para makuha yung individual length nila, so halimbawa, length ni line 1, 2, di ba nasa A yan? So, para makuha yung length niya, paano, class? Eh, the absolute value of A. Nakuha mo na yung length niya. And then yung sa B. And so on. Nagets ba yan, class? So, yung length ng LEC equals sa absolute value ng F. Yung individual length nila, eh di absolute value rin nila. So, para makuha yung perimeter, eh di summation ng mga absolute value. So, pwede mo na rin, gamitin kung gusto mo. So, try nga natin, class, sa calculator. So, that is yan yung relative precision. So, click. So, again, ang ibibigay na namang sagot sa atin is yun nga, naka-decimal. So, ang gagawin natin, i-raise natin siya sa -1, pero yung sagot na yun, babaliktarin lang natin ulit. So, raise to -1. So, 2738 or dahil binaliktad nga natin siya, so babaliktarin din natin yan. So, magiging 1 over 2738 or approximately 1 over 2,700. So, the same. No? So, ayun guys. Kung may question kayo regarding sa topic na to, most especially sa technique na pinresent natin. So, message nyo lang ako, class, kung may naguguluhan kayo. Kasi, sabi ko nga, gagamitin natin siya sa next topic natin. So, mas maganda kung ma-master mo siya. Pero kung sanay ka naman na dun sa conventional method at feeling hindi ka prone sa error, so okay lang din naman yun, class. Okay, so ayun. Thank you guys for watching. So, next topic natin, balancing ng traverse. So, see you on our next video. God bless.